sa Quran. So, ang unang katibayan natin na pinagkukunan sa batas ng Islam, saan? Quran. Malinaw. May mga bagay na binanggit lang pero hindi siya detalyado. Mababasa naman sa hadith. Halimbawa, binanggit sa Quran, obligado ang sala. Wa aqimus salata wa atuz zakah, itayo ninyo ang sala at ibigay ninyo ang obligadong kawang-gawa. Pero anong katibayan na magsala ng magganito, tapos magruko, tapos magsujud, wala sa Quran? Naintindihan? Wala naman sa Quran. Kaya susunod na katibayan naman ay nasa hadith. Sa Quran, binanggit lang ang paraan ng ang wudu. Ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila ang binanggit lang sa Quran, hindi detalyado. Binanggit lang sa Quran, magwudu ka pero hindi detalyado. Yung mga mumug na yun, wala sa Quran. Pagsingot ng tubig, wala sa Quran. Yung pag ganyan sa tainga sa pagwudu, wala sa Quran. Kaya pag hindi natin natagpuan sa Quran, pangalawang katibayan, titingnan natin sa hadith. Naintindihan? Kaya sabi ng ibang mga sekta, katulad ng Shia, ang pagwudu lang, simple lang. Ano yung pagwudu nila? Katulad ng nasa Quran lang. Diretso na, mukha, diretso mukha. Kasi ang nabanggit lang sa Quran, mukha, hugasan mo yung mukha mo, hugasan mo yung kamay mo hanggang siko, din ulo, din pa, tapos na daw. Yan lang kasi nabanggit sa Quran. Pero hindi nabanggit kung paano yung pagsasagawa natin. Dahil hindi nabanggit sa Quran, ang susunod na katibayan natin, hadith. Hindi pwedeng i-reject natin itong hadith. Kasi sabi ng Allah sa Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagsasalita na galing lang sa utak niya. Kundi yan ay galing sa Allah. Kaya dapat tatanggapin din natin. Hindi pwedeng i-reject natin. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ano man ang ipinarating sa inyo ng propeta, kailangan yung sundin. Ibig sabihin, paano mo susundin kung Quran lang ang basihan mo? May mga sekta na Qurani yun. Ibig sabihin, sa Quran lang sila nakapokus. Tama ba yun o mali? Quran lang sila nagbabase. Sapat ba yun o mali? Mali. Kasi sabi nga ng Allah sa Quran, sundin mo ang propeta. Paano mo susundin ang propeta kung hindi mo susundin ang hadith? So, ang pangalawang katibayan natin ay hadith. Ang hadith naman, anong ibig sabihin ng hadith? Lahat ng bagay, ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayhi min qawlin aw fi'lin aw lahat ng bagay na inuugnay, take note, lahat ng bagay na inuugnay sa propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang sinabi. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, anong tawag doon? Hadith. Nag-intindihan. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tawag doon ay hadith or sunnah. Sabi naman ng isang sahaba, nakita ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam, anong tawag doon? Kasi yung nakita niya, gawa, hindi siya nagsalita, pero nakita niya na gawa ng propeta. Hadith din tawag doon. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, mahaba ang kanyang buhok, ganito ang kanyang pananamit, ang tawag doon? Sunnah or hadith. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita niya kumain ng bayawak, pero hindi na siya nagsalita. Ang tawag doon? Hadith. Sinang-ayunan niya. Naintindihan? Mga bagay na pinagbawal niya, mga bagay na pinag-utos niya, mga bagay na ginawa niya, ang tawag doon? Hadith. Sunnah or hadith. Yan natititingnan. Kaya ang wudu, paano nagwudu ang propeta sallallahu alaihi wasallam, yan ang papapag-aralan natin sa tahara. Paano nagwudu, paano nagsala, anong ginamit niya pag walang tubig. So, dito naman natin matatagpuan sa sunnah. Pag hindi natin natagpuan sa Quran, sa sunnah. Sabi ng Allah, wa atu zakah, magbigay kayo ng zakah. Ang tanong, paano magbigay ng zakah? Walang binanggit sa Quran. Ang magpapaliwanag naman, ang hadith. Naintindihan? So, pangalawang katibayan natin, hadith. Sinabi sa Quran, as-sariqu was-sariqatu faqtaw aydiyahuma. Sabi lang sa Quran, ang nagnakaw na lalaki at ang nagnakaw na babae puputulan ng kamay. Pero, hindi sinabi hanggang saan ka magputol ng kamay dyan. O, wali ka dito, puputulan kita. Pinutulan mo mula dito o nasama liig niya. Naintindihan? So, kailangan may paliwanag ng hadith. Hindi pwedeng susundin mo lang. Kasi ang Quran kasi, general ba? Yung pagpapaliwanag, general. Hindi naman lahat ituturo ng Quran sa'yo. Paano maggawa ng tinapay, paano sabi ng may ano sa atin ba? Kung talagang ang Islam ay kumplito, bakit hindi na ituro dyan sa Quran paano gumawa ng tinapay?
Astagfirullahaladzim. Bakit kailangan pa ba sabihin ng Quran lahat? Ang sabi sa Quran, fas'alu ahlad dhikri in kuntum la ta'lamun. Ang nasa Quran na kung paano gumawa ng tinapay, ang sabi ng Allah, itanong mo sa maalam. Inutusan ka ng Allah sa Quran, pag hindi mo alam, itanong mo sa maalam doon. O, sino maalam? Alang-alang magtatanong ka sa pharmacist. Magtanong ka sa baker. O, paano ba gumawa ng tinapay? Sinabi ng Quran, magtanong ka sa maalam. Kung sino may kaalaman sa bagay, nandun ka sa kanya, magtanong. Okay. Pag hindi naman natin natagpuan sa hadith, wala sa Quran, at wala sa hadith, take note, ang hadith kasi, mayroon dyan authentic at hindi. Authentic. Ibig sabihin, may mapagkakatiwalaan na hadith, may hindi. Hindi porkit galing sa, wag kayong magpapadin lang. Hindi porkit sinabi nung isang naglilecture, sinabi ng propeta sa Allah, paniwalaan mo na agad. Lalo na yung mga Shia, mahilig mag-imbento. Alam niyo ba yung mga Shia na meron silang libro na puro pagmumura? Oo. Libro, yung Usulul Kafi, Biharul Anwar, na ang puro laman niya pagmumura sa mga sahaba. Binasa mo, minura niya siya. Isang libro, isang bulyo, puro pagmumura. Pero ang hadis na yun, imbento nila. Anong mga halimbawa ng inimbento nila? Ang silos ng babae ay haram at ang silos ng lalaki ay sunnah. Imbento ng Shia yan. Nabanggit yan sa libro nila na Nahjul Balagha. Subhanallah. So, alam niyo yung mga ano nila. Tapos, wala silang tinatawag na hindi sila magyakap, tapos pag magsujud sila, may bato sa noo. Tapos ang adan nila, pag may kasama si Ali. Naintindihan nyo yung pagkakaiba natin sa kanila? So, yung sa Quran, hindi nila actually, pangkalahatan, ayaw nilang paniwalaan ng nasa Quran. Kaya maingat tayo, hindi porkit sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na maniwala ka na agad, kinabanggit ng sinabi, take note, kailangan mo munang i-research kung ang dalil ay tama o hindi. Kaya dapat sa inyo, may sariling Kaaba sa Karbala. Alam niyo ba yung Kaaba? Yung kwadradong lugar, mag-hajj ka, magtawap ka dyan ba? Meron din sila, search nyo sa YouTube. Kaaba ng mga Shia sa Karbala, Iraq. Parang Kaaba din. Parihong-pariho. Pero makikita may paligid niya, malayong pagkakaiba. Nagtatawap din sila, naka-ihram din. Kaya magtataka kayo, pag-amo mo, dinala ka sa Iraq, alam mo na yan. Kaya dito sa Saudi Arabia, marami dyan sa kanila, sa Dammam, sa Qatif. Diyan, marami sa kanila dyan. Yes, dyan banda sa area na yan. Marami sa kanila, mga Shia dyan. Kaya ingat tayo sa kanila. Kaya hindi mga Muslim yan. Pero Ustaz, yung nagkakong pero nag-hajj. Yes, hindi naman sila mapagbawalan. Kasi nagpapakita sila ay Muslim. Si Ali. At this time, meron mga experience ka dun sa mga kusal. Pero kung siya may kasama dun. Tapos lagi na ako kausap. Ibigay na dawa-dawa ako. Tapos, every time na nanonotice ko, every time na dyan siya, lumapit sa akin, yung isa nag-sumis namin na Sunday. Hindi ko pa alam dati yung difference eh. Lumalapit ka agad siya. So, pag lumapit yung isa, umalis siya. Na-stop niya yung kung ano yung usapan. Tapos, doon din niya explain yung isa na kailan pala yun. Oo. Alam niyo ba yung mga Shia? Yung Karamita? Nangyari yan doon, tinanggal nila yung black stones dyan sa Kaaba. Saka malakas sila magbigay ng hadiah pa. Yes! Pagdating sa ganito, nako, mag-ingat kayo, okay mapalin lang. Iniwanan mo nga religion mo eh. Nung pagka-Christian, nag-Muslim ka, tapos iwanan mo lang dahil sa... Grabe sila gumastos. Dati ko kasi nagbibigay sila kung saan nandiyan ako dati. Grabe sila gumastos. Libre lahat. Yung Shiism at saka Christian, magkaiba. Pareho lang nakakapir lahat. Ang pagkakaiba lang nila, ang sekta nila, pwedeng makasama mo yan kasi meron silang takiya na akida, pwede sila maghipokrito ba? Kasama mo magsala, kasama mo magkaaba sa tawaf, kasama mo sila. Yan ang pagkakaiba na. Kaya maingat tayo sa pagkuha ng kaalaman. Kaya take note, kayo mga lalo na baguhan pa lang kayo, ingat kayo sa kinukuha ninyong kaalaman sa social media. Kasi alhamdulillah ngayon, pinadali ng Allah ang pananaliksik ng kaalaman. Kahit nasa bahay ka lang nakahiga, nagluluto, di ba pwede ka na mag-aral? Pero ingat ka. Kaya dapat,
Kunin mo ang kaalaman sa matuwid ang kanyang akida. Lagi nabanggit ko na nakaraan. Dapat ang akida ng isang pinagkukunan mo ng kaalaman, hindi Shia. Basta ang akida natin ay Salafi. Ahlusunnah wal Jamaah. Salafi, Ahlusunnah wal Jamaah. Wag hindi Salapi. Kasi ang sila, sinisira na naman nila tayo ba? Di ba siya usap, nag-aaral sila ng aros sa bawat jama? Oo, kaya nga ginamit natin ng Salafi. Bakit Salafi? Kasi maraming nagkiklaim na Ahlusunnah wal Jamaah. Ahlusunnah wal Jamaah din daw sila eh. Siyempre, paano may hihiwalayan sa'yo kung Ahlusunnah wal Jamaah ka rin? Yun lang. Kailangan mong dagdagan ng salitang Salafi. Kasi ang Salafi, kung paano po naunawaan ng mga sahaba, ng tabi'in, sumunod sa kanila, tabi'ud tabi'in ng Quran at Hadith, yun ang akida natin. Naintindihan? Okay. So, kaya maingat tayo sa paggawa ng kalam. Hindi porkit nagbanggit ng Quran. Kaya may mga nagsasabi na magkaisa daw tayo. Astagfirullahaladzim. Ano magkaisa? Sa tingin niyo po ba, magkakaisa ba natin ng mga ganong sekta o hindi? Sumasamba sila kay Ali, sumasamba ka sa Allah, magkakaisa ka ba?